What's up guys? Kung napapansin nyo, ayun, may mga bago na naman tayong batch ng krillings. Ayun sila sa mga ceramic rings. Hindi kasi kita. Ayun sila oh. Yung pa dun. Dito yung mother crayfish. Meron pang natitira sa belly niya. Kaya hindi ko muna siya ilipat dyan muna hanggang ma-release lahat. Ngayon ko lang napansin na na-release na pala yung iba. Yun sila sa nakatago. Kaya nagdagdag ako ng mga mga ceramic rings para taguan nila. Tapos pag na-release na lahat, pagsasamahin ko ulit sila nung male na breeder ko. Kasama ng ito. Yan. Ito pa kasi hindi pa na-release yung egg niya. Paliwanag makita. Wala, pero malapit na rin ma-release. Pag na-release na, magkasamahin ko ulit silang tatlo. Ito yung malupit. Nagsabay niyang pinag-itlog yung dalawang female. Magkasamahin ko sila ulit sa isang tank. Ayan, naka-ready na siya. Tapos pag set up ko na lang ulit yung pump cycle. Tapos silipat ko sila pag release na yung mga eggs nila. Ito pala yung unang batch ko na krillings. Medyo malalaki na. Ayan, ganda ng kulay. Ayan, yung iba nandun sa mga PVC pipe. Yung iba dito nilipat ko kasi medyo malalaki na eh. Pwede nang gawing breeder. Yan sila. Tapos update nga pala sa aking grow out fan sa labas. Yan sila. Dumami na rin yung mga yung mga molly. Yan sila oh. Tapos yung video ko pala dito sa unang grow out pan ko ay dati ito mataas. Inabot dito. Kaya lang nung start ko na yung pump, masyadong maingay yung patak ng tubig. Kaya ang ginawa ko, binabaan ko, nag-adjust ako. Dito lang oh. Okay lang yan, at least pwede na yung oxygen nila At least merong movement yung tubig. Busy ngayon lang kapag upload ulit. Ito pala aking pinagkakabalaan. Naglagyan ng bubong sa ipukuran. Lapit na rin matapos. Mas maganda talaga guys pag pag maluwag yung lugar nila. Maraming heights. Mabilis na yung lumaki. Tulad pag aquarium, siksikan sila doon. Mas maganda pa rin yung maluwag maluwag yung taguan nila. Oops, lumabas. Yan lang. Pilitan lang nila yan pero ang lalaki na oh. Padami ng padami yung yung muli. Nakakatulong din kasi ito kung sakali man na wala ng kuryente. May lumalangoy-langoy, nagkaroon ng movement sa tubig na nagiging oxygen ng ating mga alagang crayfish. Bilis nga nilang mag-molt dito eh. Ibig sabihin maganda yung quality ng tubig. Ayan, pag nag-release na lahat na naman ng mga krillings, kailangan ulit gagawa ng panibagong grow out pan.
Pero hindi na dito kasi siksik na dito eh. Sa ibang ano na, bakanting lote. So dumadami na yung ating alaga. Kaya ganun, tiis-tiis lang. Sa mga nagtatanong pala no, na ano, kung ano, pasensya na pero hindi pa ako ano, magbebenta. Paparami pa lang guys. Yun naman ang goal natin yung parami. Saka na lang isipin yung kita. Isipin mo na kung paano parami. Pag-aralan ng mabuti. Yan, update sa ating alagang crayfish. Sa mga nagsasabi pala yung magkaroon ng ano no, gawa anong tutorial sa paggawa na ito. Antay-antay lang kasi sa ngayon wala pa budget kasi. Ito nga palang PVC pipe na ito no, kinuha ko lang sa bakanting lote. Ito nga mga binili ko, mga elbow, mga letter T. Tignan nyo na lang guys kung paano yung pagkakagawa ko para sakali man na gusto nyong gayahin. Ayan, makikita nyo. Nagdikit ko lang ito. Tapos yung iba dito hindi permanent. Para kung sakali man magkaroon ng problema kung sumilipat o ano, i-drain mo muna yung tubig. Kung babaklasin mo, madaling baklasin kasi yung iba hindi naka-permanent. Kumbaga ito lang naka-permanent. Yan sa baba. Tapos ito taas hindi na pwede mong hilain pataas. Madaling baklasin. Ito pala tanim ko ay photos plant no, kinuha ko lang sa yung sa gilid-gilid lang, sa mga drainage, pwede yan. Maraming makitang ganito. Ito naman ang aking hornwort. Dumadami na sila, ayun, mahaba na nga eh. Mamaya lilipat ko yung iba, puputulin ko. Lilipat ko na lagayan yung iba para dumami pa. Pagkain din ng ating mga alagang crayfish. Sana dumami parang dumami para yung panahon pwede rin tayong magbenta. Yun lang naman ang update guys sa aking mga crayfish, sa mga krillings. Abangan nyo guys yung susunod kong video. Salamat.